may presyo rin po yun, mas mahal pati dito sa table saw natin. So okay na siya. Ano yung ibang tumatanggap hindi nangyayari dyan. Tuwang-tuwa lang po yung mga yun kasi yung pinakamahirap lang natin. Ang maganda rito mga boss, pag natulungan ewan ko pagka-install itong pan mahirap na kasi pag nadumihan. Tapos dun sa tarlac ay okay na rin, so okay na po. Tapos hindi po siya tumitira dito, tumitira po siya dun sa na rin ako, pasensya na rin ako dun kung haba ng pasensya. Ilang shoutout na pala kay Sir Lito Gumilang. Ayan, tayo sa Paniki Project. Ito si Architect Ian, tapos sila foreman lagi malalim na part sila sa second floor. Mag-init. Ayun. Good morning. Ano, good morning po mga boss. Magawa na rin sila ng cornisa rito. So galing po tayo ng Manila kahapon. Bumili po ulit tayo ng pulbo para dito. So layo. So isang bagay po nun, mas mahal po siya kung ikukumpara mo dito sa kinukuha natin sa 485 yata, 480 dito sa kinukuha natin dito sa Tarlac, pero dun sa Manila 501 ay 510 yung isang sako, tapos mag-total pick up pag gasolina pa. So ayun, mas mahal nga lang kasi Manila. So ayan, i-update po natin mga modular cabinet. So ay mga modular natin, no? Yung iba dito na, tabas na. Tapos yung iba nandito sa ano po to, sa Romulo Project, Kamiling, Tarlac. So marami-rami po yun mga boss, maraming kwarto, tapos mga pantry, closet, modular kitchen cabinet. So yan, so ang ganda ng tabas nito mga boss. So malaki yung matitipid mo pag may ganito ka. So mag-invest ka lang. So yung dati kasi mano-mano tayong nag-aging. So ngayon paglabas dyan okay na. So malaking matitipid mo. Pero mayroon pang mas maganda dyan, yung talagang pangmalakasan. Kaya lang may presyo rin po yun, mas mahal pati dito sa table saw natin. So mayroon pang mas maganda po dyan, yung CNC. Yung ipo-program mo na lang siya, paglabas okay na. So ang gagawin na lang ng mga tao nun, ibubuo na lang nila. So yun po yung isang magandang gamit para sa modular. Kaya lang maano lang mga boss, na may presyo mahal, nasa 800 po yata, 800,000 kung ganun yung presyo niya. So malay mo pagdating ng makapag-ipon-ipon tayo pag lumakas itong modular cabinet natin, kuha tayo nun. Pero tingnan muna natin. So wala namang imposible, basta magano ka lang, sipag at tiyaga lang talaga mga boss. Tapos dapat magaling kang gumastos para yung priority mo makuha mo. So ganyan lang naman, kailangan mo mag-invest. Sa una lang naman yan na magastos, pero pag na ano mo, dire-diretso na yan, makakabawi ka rin. Ang maganda doon, maganda na yung mga trabaho natin, quality na, lalo ng mas quality pala, tapos mas mabilis. Yun palang mas maganda doon, bibilis yung trabaho. So yung quality, pares lang naman sila nito.
yung ginagawa natin. Kaya lang mas mabilis yun pag yun ang gagamitin natin. So tara, punta tayo sa Kamiling Tarlac Project. Okay, dito na tayo mga boss. Palimbo Kamiling Tarlac Project. Ang ganda ng parkingan natin dito. Buti na lang mataas si Mac Ranger. So yung ingay na ito mga boss, yung last na bilinan ko, wala na yung mga lagit-git niya, langit-ngit. So okay na siya. Tapos pinagpalit na rin yung gulong. Yung sa harap nilagay dito sa likod, yung likod na sa nilagay sa harap. So no-rotate nila. So update po natin to. Laking bahay, ano? Shoutout kay Ma'am Telma de la Cruz Pastor. So siya pa yung may-ari ng project natin dito. Okay, update po tayo rito mga boss. So dito okay na po rito. So nakapag-frame na po tayo rito. Ang wala na lang dito yung mga electrical. So ang gagawin po natin, i-frame po muna natin bago natin tawagin yung mag-electrical dito. So pag malapit ng matapos na ma-framingan, pwede na po nating papuntan yung ano dito. Kung sa bagay ngayon, pwede na tayong mag-electrical dito kasi halos patapos na yung iba. Kaya hindi siya maabutan. So ganun gagawin natin dito. So recap lang. So dito yung living area, tapos yung TV console. So ano yan, entertainment. So may partition pa po dito yan. So pero yung ano natin dito mga boss, yung unang tanggap natin dito ay ceiling pa lang po naman yung napag-usapan namin dito. Pero ang maganda doon sa ginawa natin mga boss, kahit ceiling lang yung project natin dito, gumawa na po tayo ng ng interior. So nilagyan natin ng pintura, yung 3D model natin nakapintura na po siya. Tapos may mga lights na siya, may mga partition na po siya. Tapos meron na rin siyang TV console. So yung mga accent nilagay na rin po natin, yung mga pwedeng ilagay para magkaroon sila ng idea yung may-ari ng bahay. Tapos naglagay na rin tayo ng mga sofa, sala set, so mga upuan, so dining set, mga kitchen nilagay na rin po natin. So pati mga ilaw nilagay na rin po natin sa 3D animation para magkaroon po sila ng idea. At least habang hindi pa na po natin na na gagawa, na hindi pa po natin na gagawa itong bahay, magkakaroon na po sila ng idea na kung paano itsura niya pag natapos. So yun po ang kagandahan pag may pinipresent po tayo na 3D animation. So yung 3D animation na po yun, naka-actual po yun. Lahat ng sukat ng bahay na ito, lahat ng kantuhan niya, mga ganyan, lahat ng ceiling height ay nandun sa 3D animation. 3D animation, naka-detalye po yun lahat mga boss. So actual na actual dito sa bahay. So kung ano makikita mo dun sa 3D animation, ngayon kung gusto mong ipagawa yun sa atin, lahat po yun ay pwede po na ganun ang mangyari dito. Siyempre kung ano po makikita nyo sa 3D animation, mas maganda na po siya sa actual. Kasi dun sa 3D animation, drawing lang po yan. So pag sa actual, mas maganda na naman po siya. So ganun po yung kagandahan. Kahit nasa abroad yung may-ari ng bahay, so ang hirap kasi niyan pag nasa abroad po yung kausap natin. So pag mga usap-usap lang na ganitong gustong ganyan, tapos wala tayong may papakitang katulad ng 3D animation, kaya magpakita ka lang ng picture ganyan. So minsan misinterpret nila yung mga napag-uusapan natin kasi iba yung nasa utak nila, kung ano yung mga
na-imagine nila doon sa utak nila tsaka sa utak natin. So minsan nabibigla na lang sila, ay ganyan palang itsura niya pag natapos, di pa rin nila alam. So mas maganda talaga na may 3D animation bago tayo gumawa, lalo na pag nasa abroad. At least kahit nasa abroad sila, pag pinakita po natin yung 3D animation, may idea na po sila. So hindi na sila manghuhula na kung ano magiging itsura ng bahay nila pag natapos. So ganun kasi dun sa mga ibang na gumagawa, wala naman sila talagang pinapakita na ganyan. Kung wari ceiling lang, papakita lang ng picture. So ganyan lang, bahala na kayo mag-imagine kung ano yung magiging itsura niya pag natapos. So ganun yung ibang tumatanggap. So dito sa project natin ay labor and materials. Labor and materials na po yung ginagawa po natin, yung tanggap natin dito. Ang maganda dito sa labor and materials na ginagawa natin, so kasama na po yung masilya. So tayo na po yung magmamasilya niyan. 2 beses tayo magmamasilya. So wrapping at finish. So yun ang maganda rito sa pag tayo tumatanggap. Tapos mayroon pa tayong ilalagay na ano po yun, kornisa. So marami po silang pagpipilian na kornisa galing kay Maclagonilla Cornices. So tayo rin yung nagtitinda nun mga boss. Tayo lang ang may ganon na kornisa. So kung magpapagawa kayo, ibig sabihin kayo lang yung may ganon na kornisa. So lahat ng mga ginawa ni Maclagonilla Vlog may kornisang ganon. So isa na po kayo magkakaroon ng ganon na kornisa. So maganda po yun pag nailagay, marami po itong pagpipilian. So yung ibang mga tumatanggap ng mga project, ano na po sila mga boss, wala na pong kasaling masilya. So hindi na po nila sinasali yung masilya, tapos wala na rin kornisa. So ipakita ko yung mga yung mga ibang gumagawa ng mga kisame. So ganito yung ibang tumatanggap ng mga kisame mga boss. So makikita nyo, naman sila, nakapag kisame. So medyo okay naman yung gawa nila. So hindi ko lang na dito, kasi hard deflex po itong ginawa nila eh. So sa hard deflex kasi medyo maselan din po yan sa masilya. So ang hindi nila nagawa dito, so although maganda naman yung okay na rin. Ang hindi ko nagustuhan dito mga boss, hindi sila naglagay ng D-cut. So dapat nag-space sila doon sa mga dugtungan para mapaglagyan nila ng masilya gaya ng epoxy NB. So maganda po kasi yun. So pag ganyan na dikit, syempre hindi mo na malalagyan ng masilya yan. So mas maganda kasi kung yung epoxy NB ay may lagay mo dyan para mapagdikit niya talaga yung dugtungan. Tapos ang isa pang hindi ko nagustuhan dito, yung rivet nila. So hindi nila itinago. So may paraan po dyan para may tago yung mga rivet. So siguro ganyan yung ginawa nila kasi iasa na lang nila sa magpipintura. So ganun kasi. Ang mahirap kasi dyan mga boss, pag ganito yung ginawa mo, yung susunod na magtatrabaho ay mahirapan na. So kawawa na yung mga susunod na magtatrabaho. So mahirap i-repair. Yung mga konting rivet niyan ay mahirap na pong yan itago pag magmamasilya ka. So pag mamasilya kasi hindi kailangan na kapalan mo yung masilya mo para may tago yan. So may mga limit din po yan. So pag kinapalan mo yung mga masilya mo dyan, pwede yung ay mamasil mo dyan ay mabakbak. Dapat tamang tama lang. So ganun po dapat. So ganito yung itsura ng mga ibang kontrata ng mga kisame. So labor and materials sila, kaya lang hindi na nila sinasali yung masilya, tapos wala rin silang kornisa. So andun na rin yung ilaw, talagang hindi naman talaga kasali yan sa ceiling. Mga ilaw, electrical. So kung kisame lang talaga. So yun lang ang pagkakaiba. Ang ko lang dito sa mga ibang tumanggap, hindi nila inayos yung rivet
bahala na yung susunod na magtatrabaho. So yun po yung iniiwasan natin. So pag tayo naman yung tumatanggap ng mga project na ganito, mga kisame, so sinasama na rin po natin yung masilya tapos cornisa. So ang maganda dito sa pagmamasilya namin, talagang konti na lang, konting pahid mo na lang ng sandpaper ng liha ay makinis na. So konting retouch na lang, okay na, pwede mo lang pinturahan. Kumbaga ready to paint na siya. So kung wari, hindi po kami yung nakakuha ng project na to ng pintura, ng ceiling. So yung susunod na magtatrabaho, magpipintura po sila. Laking pasalamat na po nila siguro. Uy, buti na lang, nakamasilya na. Ganun po yung gagawin nila dyan mga boss. Ang nangyayari dyan, tuwang-tuwa na po yung mga yun. Kasi yung pinakamahirap na trabaho ng pintor, yung magmasilya, ay nagawa na po natin. So kung gagawin na lang nila, konting retouch na lang, konting liha na lang. So ganun na lang yung gagawin nila. So hindi na sila mahirapan. So matutuwa pa po sa atin. Sana ganito lahat ng mga susundan natin, sasabihin siguro nila. So ganun ang maganda sa pag tayong tumanggap ng mga project. So hindi po natin inaasa dun sa susunod na magtatrabaho. Kasi ayaw ko rin na may masabi yung susunod na magtatrabaho ko yung magpipintura. Hindi po tayo nakakuha ng pintura na ito. Sila po yung nakakuha. Ayaw ko na may masabi sila dun sa trabaho natin. Gusto ko yung talagang hindi na sila mahirapan. So yun ang maganda dito sa gawa natin. Sa kisame naman, mapansin nyo dito, hard reflex. So yung gagamitin naman natin dito sa loob, gypsum board. So bakit hindi hard reflex yung nilagay natin? Sabi nila maganda yung hard reflex. So maganda daw yung hard reflex kaysa gypsum board. Yung gypsum board daw pang nituluan, natutunaw. So marami silang sasabi. So sa totoo lang mga boss, yung hard reflex tsaka gypsum board ay maganda naman talaga. So meron lang iba-ibang mga iba't ibang advantage. So ang maganda dito sa hard reflex, pag nabasa mo dito sa itlagay mo sa may spandrel banda, doon may kisame. So hindi naman siya nasisira kaagad. Hindi po siya nasisira. Pero may pero pa rin yan mga boss. Pag nilagay mo sa loob yan, yun nga, hindi basta-basta nasisira, sabi nila. So pag nilagay mo yan sa loob, yan po yung ginamit ninyong pang kisame dito sa loob ng bahay. Ngayon may tumulo. So yan, may tumulo. Ayan, sabi natin may tumulo. Magbabakat din po yan, may makikita kang bakat yan. So ang mahirap dyan mga boss, pag hindi nyo na-repair ng kaagad yung kisame, pag hindi nyo na-repair kaagad, hinahayaan nyo lang na tumutulo-tulo dyan, ang susunod na mangyayari dyan, yung metal frame ay kakalawangin po yung metal frame natin. Siyempre pag magre-repair tayo, pagdating ng panahon, medyo matagal-tagal na rin, medyo tumagal-tagal na, repair tayo, ang bubuksan po natin yung hard reflex. Pag binuksan natin yung hard reflex, makikita natin kalawang na po siya. So ano pa gagawin mo? Siyempre palitan mo na rin yung metal frame nya. Tapos yung hard reflex kasi pag tumagal yan, lumulutong. So kung ari, ginamit mo yan, pininturahan mo na lahat, okay na. Pag tinanggal mo yung hard reflex, hindi na po siya gaya ng dating texture nya. So lumulutong po siya, nababasag po siya. So hindi mo na siya pwedeng ibalik dun sa ceiling natin. So yun ang pangit sa hard reflex. Pero nasa inyo pa rin yun kung gusto nyo kisame ng hard reflex. Tsaka isa pa, maselan ito sa masilya. Kung di ka marunong magmasilya na ito, kung medyo nagkamali ka ng masilya dito, yung lahat ng dugtungan niya makikita nyo, mahalata, magbibitak na. Dito naman sa gypsum board, ang maganda rito mga boss, pag natuluan dito, ito, ang daling mag-repair, ang daling lang mag-repair. So tama po yun, pag natuluan ito, babakat po yan dito. Kung ari ito yung tumulog dyan, babakat po yan. Pag tumagal, mabubutasan po yan.
So ang gagawin mo dyan, pag magre-repair ka, i-square mo lang yan, no? I-square. Tapos tabasin mo, tapos i-repair mo yung bubong. Pag okay na yung bubong, magtapos ka ng square, ilagay mo, tapos masilya, okay na. Ibare na mo lang, tapos masilya, pintura na, okay na. So ang daling mag-repair ng gypsum board. Ang maganda pa dyan, ang ganda ng texture nya. So hindi mo na kailangan ano po yan, hindi mo kailangan masilyahan ng babatakan mo ng buo. Kahit doon lang sa may dugtungan nya, okay na. So yun ang maganda sa gypsum board. Tapos mga dugtungan nya, hindi basta-basta nagbibitak dyan, basta tama lang yung proseso mo. So sa amin naman, wala pa kaming mula nung gumawa pa kami, medyo matagal-tagal na rin po ako na ganyan, mga nasa 15 years ago na nung ginagamit namin yung mga gypsum board na to. So wala pa naman nagbibitak na kisame na ginawa namin. So yun ang maganda rito sa gypsum board. So dito nga pala, lahat ng makikita nyo sa drawing, gypsum board po yung lalagay po natin na dyan, na kisame. So tapos yung mga haspe, yung mga kulay dyan na parang kahoy, pintura lang po yon. So maganda rin po siya, para siyang PVC. Pero dito sa bandang dining tsaka living room, ginawa natin PVC po lahat yan. Yung pinakasiling niya, pero gypsum board po yung nasa mga dap niya. So PVC lahat yan. Tapos dito the rest na gagawin natin, puro gypsum board na po yan. Tapos pintura na lang po yung makikita nyong haspe. So maganda rin po siya pag nakita nyo yung mga ibang project natin. Akala mo kahoy talaga, pero pintura lang po siya. Pintura lang po namin ng haspe. Yun ang maganda doon sa mga naging project natin. So pwede mo siyang pinturahan ng haspe. So simple lang naman ang pagpintura nun. Okay, cove design. So pagkatapos siguro dito, may partition pa po dyan, pero wala pa naman tayong usapan dito sa partition. Susunod na po natin tong kitchen. Tapos dito sa kitchen, okay, so dito naman sa kitchen mga po, ang taas ng bintana. Ayan po. Ngayon, pagdadaw ka ng hanging cabinet dito, nandito na. Sabi ng mataas ako, matangkad na ako mga boss, matangkad na ako. So masyado nang mataas. So ang ginawa ko dun sa 3D animation, sa 3D model natin, iniba ko yung mga height ng bintana. So nilagay ko natin sa standard, naka-standard na po siya. Tapos yung bintana doon, inusog rin natin ganito, tapos pinababa po natin dyan. Pinababa po natin yung bintana dyan. Para mas okay. Kasi doon may mga hanging cabinet niyan. Pag ganun siksikan na doon, wala na magiging design yung cabinet natin dito. Yung hanging cabinet natin nasa taas na, sobrang taas na. Tapos inalis natin yung bintana dito. Tapos dito may bintana rito, pero ito inalis na po natin ito kasi lalagyan ng pantry yan. Pantry, tapos itong banda. So ganyan. Tapos yung counter natin dito, pag ganito siya. So yung mga boss, medyo naano lang ako kasi mga boss, nagbigay ako lang dito para gamitin yung clean wrap, para yung itong mga ano natin hindi meron lang pala hindi sa level di ba naka-level to? Pababa yung ano nila, hindi maganda yung pagka-install itong flooring. Hindi, itong mismong top nya. Alam mo yung diwig. Bitak na pala eh. Ayun lang. Ang tapal pa naman bitak. Basta lagyan nyo ng i-clean wrap ninyo. Mahal siguro to. Kasi solid wood eh. Kapal.
So yun, pinaayos ko lang po yung ibang ano, babalutin nila. Mahirap na kasi pag nadumihan. Okay, so yung susunod na project pala natin mga boss na nakapila dito kay Doc Arvin. So pwede na po natin umpisan yun. So budget na lang po hinihintay. Baka next week pwede na po tayong punta ron. Tapos dun sa Tarlac ay okay na rin. So okay na po yung drawing po natin nun. I-present ko na rin po kanina. So okay na po, ayos na po kami doon. So bibili na lang po tayo ng materyales. Baka next week pwede na rin tayo mag-start doon mga boss sa Villa Leticia Subdivision. Ayan, shoutout kay Ma'am Christy. Okay, so yan lang naman yung update dito sa project natin. So babalikan po natin ito sa so sa Biyernes hindi po kami makakapagsabaw rito dahil may team building po kami. Pupunta po kami ng beach. Ayan, summer. So relax lang muna mga boss. Tapos Lunes babalik po tayo rito. So yun nga pala, meron nagtanong kung bahay ba to kung ginagawa natin. Natanong nila kung bahay ba to. Opo, bahay po yun. Bahay po to mga boss. Ang laki daw kasi, so hindi sila makapaniwala na bahay. Bahay po siya na bungalow. So maluwang po siya talaga. Makikita niyo. So parang isa ito sa ano na gawa natin na malaking bahay na bungalow. So hindi naman lahat ng mga ginagawa natin ganito kaluwang. So yung ibang ginagawa natin na naman maluwang naman siya. Pero 2 story. So ito makikita niyo yung luwang kung tutuusin doon sa loob ng bahay kakasya pa yung 3 bahay. So ito parang kung tutuusin to isang bahay na rin yan kung nasa nila harapan nila sa terrace. So bahay po siya mga boss. So maluwang lang po talaga, kaya lang wala pong tumitira dito. Pati si Sir Jonathan yan nandito sa Pilipinas, hindi po siya tumitira dito. Tumitira po siya dun sa kabilang bahay nila. So tatlo lang naman kami, pamilya lang naman namin, masyado na tong malaki para sa amin, sabi niya. Kaya hindi siya tumitira dito si Sir Jonathan. Tapos sila madam naman nasa abroad. So minsan lang po sila umuwi, parang bakasyonan na lang po nila ito pag pag-uwi sila rito sa Pilipinas. So gaya ngayon wala naman talagang tumitira. Tapos maluwang pa yung lote. Tama yung sinabi nung isang nag-comment, maluwang siguro yung lote niya. Tama po mga boss, maluwang yung lote niya. Ayan, gandun, maluwang. Tapos may mga manggahan daw dati dito, daming mangga dito, pinatanggal nila kasi dito daw gusto nung ipatay yung bahay. So kasing laki na siguro nito mga mangga na to. Ganda dito mga boss. Bukod sa tahimik, ang ganda pa ng ng lupa. So marami kang pwedeng tamnan. Tapos may roof deck din po siya rito banda. Okay, so tara na. Punta nga pala tayo dun sa Converge. So 3 araw na kaming walang internet para makapag-upload po tayo. Dun pala sa last na upload ko sa project. So may nag-comment po dun na nag-comment po doon. So sabi niya hindi daw siya naaliw sa na tawag doon, hindi daw siya nalilibang doon sa pag-sermon ko sa mga tropa natin. So ako nga rin hindi rin ako nalilibang. Hindi rin ako nalilibang na inermon. So ayan, so
Siguro kung mapapanood mo lang yung buong video noon, maintindihan mo siguro kung bakit hindi ko napigilang magalit. So panoorin nyo na lang mga boss. So hindi ko na kailangan magpaliwanag. So kung ano yung nakikita nyo dun sa vlog natin, so ganun po ako. So hindi ako plastic para patayin ko yung video tapos pagalisermonan ko sila. So nakailang na rin ako, pasensya na rin ako dun kung haba ng pasensya. Sobrang haba na ng pasensya ko po dun. So napuno lang po ako na umabot sa ganon na yung nadatnan ko dun. So ayan lang, kung di nyo nakagustuhan yung inasal ko dun, so tao lang po ako siguro. Kung sa inyo po yung nangyari yon, nagpapabahay po kayo, tapos makikita nyo sisilduhan nyo sila, sisilduhan yung mga trabahante ninyo, tapos madadatnan mo siya sa bahay ninyo, nagiinuman sila. Ewan ko lang kung malilibang ka pa o kung magugustuhan mo yung makikita mo. So yun lang siguro sa kanya, okay lang siguro sa kanya yung ganun. Kahit may nagtatrabaho, may nagiinuman. So hindi lang naman yun. So pinaliwanag ko naman doon sa last video. So yun lang, share ko lang. So tara. Shoutout nga pala kay Sir Lito Kumilang. Ayan, kay friend. Ayan, nakabalik na po siya sa sa California. So nakita po kami nung nandito siya sa Pilipinas. So pumunta po kami dun sa bayan nila. Ayan, ingat po kayo lagi dyan, sir. Friend pala, friend. So yun po yung tawagan namin. Okay, so ayan, dito na tayo sa Converge Camiling, Tarlac. So wala po tayong signal 3 araw na. So tingnan natin ano sasabihin nila. Okay, so yan, kagaling lang natin. So lahat naman pala walang internet. So sabi nila may nasunog daw na linya doon sa may Bayang Bang. So hintayin na lang po natin, wala tayong magawa. Nung linggo pa po yun na walang internet. So marami na rin daw nag-follow up dito sa Converge. So hindi lang daw ako. So hintayin na lang natin mga boss na magkaroon. So ayan, mahirapan tayo mag-upload. So tara. Okay, dito na tayo. Bumili ako ng prutas, pakwan tsaka grapes. Ay nako. Wala pa sila misis. Sa school siguro. Ano pa idawanang mo? Okay. Okay. So yan, dito na tayo sa bahay mga boss. So may pupuntahan pa po tayo dito sa Paniki project dito sa Green Meadow Subdivision. Ano po yun, 2-story building. Papasyalan po natin. So ngayon baka masyado lang mahaba yung video natin. So tutuloy ko na lang yung vlog natin doon sa kabilang video. So gagawin na lang po ko ng panibagong video. Ayan, shoutout kay Sir kay friend Lito Kumilang. Ayan, shoutout siyempre kay paring Masaoy Dante. Ayan, kay Joker Fisher Vlog, RR Joy Official, si Andy Guzman, 777 Jixer. Ayan, shoutout po sa mga lagi nanonood. So nababasa ko naman po kayo. So ang dami po nila na nagko-comment. Ayan. So hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. So kita-kita po tayo sa susunod na vlog natin. Okay, magandang araw po sa inyo lahat at God bless.